Sabi po mga kaistorya sa balita na akin pong na-research ay naghahanda umano, nagsasanay na umano ang Pilipinas na bawiin ang mga isla na kinamkam ng China dyan po sa West Philippine Sea. Hindi po yan binalita dito sa Pilipinas na ang nagbalita po niyan mga kaistorya foreign media pa. Pakishare po at paki-like mga kaistorya. Ito na po yun, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Share ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Yan po yun mga kaistorya. The Washington Post. Palakihin ko nga. Ang sabi dyan mga kaistorya, Philippine military drills to seize an island in the South China Sea. Hindi ko ito ba-browse kasi pinagsusubscribe ako pero nagawan ko po ng paraan. Ito po yan, nakuha ko mga kaistorya ha. Babasahin ko na lamang sa inyo. The Philippine military has opened 2 weeks of combat drills that will include seizing an island in the disputed South China Sea and likely be frowned upon by China. Ang mga militar po natin, ang mga kasundaluhan po natin mga kaistorya ay nagsagawa na po ng 2 linggong pag-iinsayo. Nagsasanay po sila kasama sa pagsasanay na yan mga kaistorya ang pagbawi sa isla na nakinamkam ng China dyan po sa South China Sea kung saan nasa loob nga po mga kaistorya natin ng exclusive economic zone natin ang tinatawag po natin na West Philippine Sea. Sunod, more than 3,000 Filipino Army, marami 3,000 Navy and Air Force personnel will take part in the maneuvers. Ibig sabihin mga kaistorya, sama-sama po yung mga kasundaluhan natin na pangkatihan, pangkatubigan at pangkalawakan, which Philippine military officials said were not directed against any country. Hindi naman kalaban sa anumang bansa. Ang sabi lamang mga kaistorya ay yung pagbawi. Paano mo naman masasabi mga kaistorya na yan ay against sa China kung sakali kasi baka palaga na naman ng China at ng mga pro-China. Atin naman yun Ano ba namang masama kung sakali nababawiin natin? Last month, Indonesia said, dito na tayo sa paragraph na sa ibaba kasi kung yung uunahin natin yung nasa taas medyo lumalayo So dito na po tayo sa related. Yung nasa ibaba na paragraph. Our mission today is very clear: to prepare ourselves comprehensively to respond to any external threats that might challenge our sovereignty. Abay, kahapon lamang ay ginawan ko ng content mga kaistorya na ang sabi ng Amerika, sasaklolo, re-resback agad-agad ang Amerika sa Pilipinas just in case of invasion. Wala namang iba kung sakali. Ang China, di ho ba mga kaistorya, may nagtanong, although hindi na dapat kailangan pang ipaliwanag, pero sige, patulan natin. Matanong ko lang po sa inyo, idol, paano ba agad-agad re-resback ang Amerika sa Pilipinas? Abay, napakadali pong sagutin. Kaya nga po nag-solidify po mga kaistorya ng presensya ang Amerika sa Southeast Asia, particular na sa first island chain at sa second island chain. Pinakamalaking military base ng Amerika sa Pasipiko, nakabase sa Japan. Pagkatapos may pwersa pa sila dito sa Pilipinas. Di po ba? Ilang EDCA bases ba ang nasa Pilipinas? Pagkatapos may base militar pa sila sa Hawaii, sa Guam, meron pa nga sa Australia. Ay di po ba? Ang lapit lang po niyan. Ang lapit lang niyan. Kung ang pag-uusapan natin ay hypersonic missile, ilang minuto lamang nakaresback na, nakaretaliate na po sa China ang Amerika. O di sana'y nalinawan po nung nagtanong, mga kaistorya. Okay, ituloy pa po natin ito. Ito po ay in-screenshot ko na lamang kasi pag sa PC ako ay pinagsusubscribe. Not worth it naman. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. said in the opening ceremony of the exercise, si General Browner palang may sabi, nangatibig lang yung lalamunan ko.
The maneuvers will include live fire drills. Live fire pala ito, mga kaistorya. Using artillery and assault rifles in beach landing drills in the South China Sea, Filipino forces would simulate taking control of an island. Taking control of island, ibig sabihin yan, pagbawi ng isang isla, malamang isang isla na kinamkam ng China. Philippine Army Colonel Michael Logico told reporters without elaborating. Siya po yung may sabi, mga ka-history. Ask how China may react dyan sa exercise na yan, mga ka-history, dyan sa military drills na yan. Logico said he expected Chinese forces to undertake surveillance from a distance, but added they would not likely make any hostile move. Kumbaga, mga ka-istorya, magmamarites lang ang China. Titingin lang, hindi makikialam. Di naman talaga makikialam yan. Imposibleng makialam yan. Imposibleng harangan nila yan. Malabong mangyari yun, mga ka-istorya. They have a front seat to the exercise. They'll watch and we don't mind. Wala naman kaming pakialam. Kahit sila'y magmarites. The outgoing Biden administration has moved to strengthen an arc of military alliances in the Indo-Pacific to better counter China. Matibay na ang posisyon ng Amerika sa buong Indo-Pacific region, mga ka-istorya. South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas, pababa pa dito sa may diyan sa may India. Hanggang dito sa second. Labas pa tayo ng West Pacific, Hawaii, Guam, Australia. Tapos ang China nakaposisyon lang, Cambodia, South China Sea. Saan siya pupulutin? Di po ba, mga ka-istorya? Ang galing din ng taktika mga ka-istorya ng Amerika. Pero sa sentro ng usapin, mga ka-istorya, tayo po yung nasa pinakaharap ng China Kaya nga sabi ko, nasa gitna tayo ng usapin Kaya talagang napakatalinong taktika rin ang ginawa ng presidente po natin Lalong naging konkreto ang posisyon ng Amerika sa Southeast Asia. Lalo pong nabantayan ang buong Indo-Pacific region. Mga ka-istorya. Okay, ito pang isang related na balita po, mga ka-istorya. AFP's joint exercise to boost Philippine external defense capabilities ay para po, mga kaistorya, yung mas patibayin pa, mas palakasin pa ang depensa natin laban sa anumang panlabas na depensa yan laban sa invasion din yan kung sakali, mga kaistorya. Wala namang iba kung sakali na pinaghahandaan. Di po ba? Gets nyo na yun, mga kaistorya. This year, Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Ajax, Dagit, Langit, Lupa, will focus on beefing up external defense capabilities, Military Chief General Romy Browner Jr. said on Monday. This year's exercise will adopt an operationally focused framework enabling us to simulate our territorial defense plan, Bantay Kalayaan, alongside a comprehensive archipelagic defense concept. Yan pong CADC na yan. Ang naglatag niya ay si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. He said, during the event's opening rites at Camp Aguinaldo in Quezon City, kaya pala, mga kaistorya, kasama ang military natin, ang Navy natin, ang pangkatihan, mga kaistorya, ang ating Army at ang ating Air Force, kasi yun po pala ay tinawag na Joint Exercise or AJEX. Yun pala ay dagit pa. Ibig sabihin, dagat, yan yung Navy natin. Langit, yan yun pong Air Force natin. Lupa, yan po yung Army ng Pilipinas. The CADC is a defensive shift earlier announced by Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. that aims to secure the country's entire territory. Yung buong teritoryo natin. Pangkalupaang teritoryo, pangkaragatang teritoryo. Kasama yan sa pinoprotektahan along with its exclusive economic zone na kung saan ang pinaka-sensational issue dyan ay ang West
Philippine Sea. Ay salamat naman, mga kaistorya. Ito pa yung sinasabi, balikan natin. Naku, iniwan na ang West Philippine Sea. Nakontrol na ng China ang Sabina Shoal or Escoda Shoal. Hindi na makapasok doon ang Pilipinas. Kasinungalingan. Huwag kayong may mga po kasi, may mga vloggers din na mga ganyan na nagpapakalat ng fake news, ipinapahina po ang loob ng mga Pilipino. Nako, para sa akin, questionable ang pinaggagawa nila, ang pagka-Pilipino nila. Mga kaistorya. The Philippines near standoff with China at Sabina Shoal. Standoff. Ibig sabihin, nandoon ang presensya ng Pilipinas. Harapan. China-Pilipinas. Nandoon, hindi po totoong iniwan. Bolstering preventive deployment. Diba? Babasahin ko pa ba ito? November po yan, November 4, 2024, mga kaistorya. The Philippines has tried a new tactic. Bagong taktika of preventive deployment at Sabina Shoal. Ayan, mga kaistorya, binanggit Actually, September pa, binalita na rin. Ayan, yung kapalitan po ng BRP Teresa Magbanwa, pinadala na doon Yan na nga ba ang sinasabi ko sa mga fake news peddlers na yan, na mga maka-China Kaya kayo, ingat kayo mga ka-story. Suriin po ninyong mabuti. Lalo na marami pong vloggers, mga ka-story, ang ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Nagaling lang sa sarili nilang isipan yung sinasabi nila. Wala namang pinapakitang lehitimong referensya. Ang dali pong gumawa ng kwento. Mga kaistorya, kaya wag po kayong basta-basta magpapapaniwala sa mga yan, Okay, punta na tayo sa mga balitang panloob dito po sa Pilipinas. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya, Tingnan ninyo ang balitang ito ni Phil Star. Tingnan ninyo. Cleaning up Duterte's Chinese mess. Nagkalat ang Duterte administration, nag-iwan ng problema na nililinis ngayon ng kasalukuyan nating gobyerno. Recent law enforcement raids have revealed that Duterte, binanggit created a Chinese problem beyond the West Philippine Sea. Gumawa si Duterte ng isang problema na mas higit pa sa problema natin dyan sa West Philippine Sea. Yun yung iniwang problema ni Duterte na ngayon, mga kaistorya, ay nire-raids ng mga autoridad natin. Mga problema natin sa mga Chinese. Illegal Chinese yan, hindi po yan yung Filipino Chinese, mga kaistorya, kasi mababait sila. Duterte's laxity in allowing all sorts of Chinese characters to come into the country is now a law and order problem. Ayan isa na ikang problema. It is turning out that many Chinese fugitives from China's justice system managed to establish roots in our country. Naging lumalim yung posisyon nila. Nagkaugat sila dito sa Pilipinas. Kumbaga sa punong kahoy, pag walang ugat, tutumba agad. Pero pagka may ugat, matatag ang pagkakatayo. Naging matatag ang pagkakatayo niyang mga Chinese fugitives na yan dito sa Pilipinas dahil umano kay Duterte tungkol sa Pogo. Ang binabanggit dito, mga kaistorya. Palakihin ko ulit. Basahin natin. A Chinese national tagged as the big boss of illegal Pogos was arrested in Binyan, Laguna. Another one described by the police as an undesirable alien involved in other criminal cases shot a fellow Chinese over what the Chinese embassy suspected was an argument over offshore gambling, according to reports. Binaril kapwa Chinese niya dito sa Pilipinas dahil umano sa Pogo na yan, mga kaistorya. According to the PNA, Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz said the suspect arrested by Joint PAOK and Bureau of Immigration personnel inside a subdivision in Binyan was placed under intense surveillance before he was apprehended in gathering along with several Chinese companies. Marami. Well, said to be. Dami na mga kaistorya, mga yan. Mga
na-raids dito at nahuli ng mga fugitive Chinese, mga kriminal na Chinese. Yan yung sinasabi ko, na dahil po dun sa batas na ginawa ni Duterte, na nag-legalize sa Pogo, binuksan ng Pilipinas ang pintuan para makapasok yung mga illegal Chinese, mga Chinese fugitives para magtayo ng Pogo dito sa Pilipinas. Ngayon, ang laking problema na ng Pilipinas. Biktima, mga Pilipino at mga foreigners. Dito tayo winalanghiya sa sarili nating bansa. Niyang mga illegal Chinese na yan, mga kaistorya. Tuloy. Ha? Itong si Harry Roque, nag-post ng reels sa kanyang Facebook. Sabi niya, ay kaibigan, matalik na kaibigan daw po ni former President Rodrigo Duterte, si Trump. Anti-America nga si Duterte. Di ba? Pro-China siya. Paano niya magiging kaibigan si Trump? Kahit pa sabihin bumisita si Trump dito sa Pilipinas, binanggit ni Roque. Baka hindi ito alam ni Roque. Bata pa si PBB kung di ako nagkakamali. Matagal ng kaibigan ng pamilyang Marcos si Donald Trump. Matagal na yung magkakilala pa kayo. Nag-comment nga ako dyan Wait nga. Nag-comment ako dito kung hindi ako nagkakamali. Asan ba yun? Okay, click nga natin. Hindi ako nakatiis Ewan ko kung nandun pa. 29 comments. Wait lang. Hanapin natin ito. Kung hindi niya dinilit, nag-comment ako dyan. Oo, wala. Dinilit siguro. Wait lang. Wala, dinilit niya yung comment ko. Nag-comment ako dyan. Wait lang tanggalin ko. Na-screenshot ko yun. Wait lang, ipakita ko sa inyo yung comment ko Nasa cellphone ko nag-comment ako dyan ko. Wait lang. 2 comment yun. Ipakita ko po sa inyo. Wait lang. Kukunin ko muna. Dinilit niya. Roque, bakit mo dinilit? Dinilit mo ba? Kasi hindi ko makita Wait lang ipakita ko sa inyo. Nag-comment ako dyan Walang ganyan. No. Hindi ko makita ito na. Tanggalin ko to. Ayan Nag-comment ako dyan. No ba yan? Ito. Palakihin ko nga. Ayan bago siya naging kaibigan ni FPRRD, matagal na kaibigan ng mga Marcos si Trump. Ayan pa wait lang, isa lang pala yun. Meron pang isa, wait lang, tanggalin ko. I-share ko po sa inyo Ano ba yan? Walang ganyanan. Walang ganyanan dapat siguro na siya doon. Ito. Ay wait, wait lang kasi may isang tao na nasama sa screenshot. Tanggalin ko muna yung isang tao na yun kasi baka umangal na pinakita ko siya sa live ko. Ito, tanggalin ko muna Okay. So ipakita ko na. Wait lang. Natatawa ako. Dinilit yung comment ko. Ano ba yan? Ito ayan mukhang hindi mo alam ang tungkol dito. Ayan si Donald Trump saka si First Lady Imelda Marcos. Ayan magkatabi. Bata pa si Donald Trump dyan tapos ito yung kasunod na kinoment ko. Ay, hindi yun. Napakita ko pasensya. Wait lang. Tanggalin ko muna. Pasensya na dun sa na ipakita ko. Hindi ko naman intention ito. Ayan Ayan yung pangalawa Balikan nga natin yung post niya. Wala talaga Hindi ko makita yung comment. All comments na yan All comments na yan Wala talaga. Wala. Anyway, nakapublic naman yung comment nila. So, okay lang naman siguro makita, di ba? Wala, dinilit niya yung comment ko. Hindi niya siguro alam yung tungkol doon. Ano na tayo?
Dinilit niya. Ay ano na-screenshot ko na. O ayan yung comment ko. O, sunod, balita. Suportado ni PBBM mga kaistorya na imbestigahan daw po yung flood control projects. At tuloy natin. President Marcos on Monday expressed support for the planned scrutiny of flood control projects following the massive flooding in many areas of Luzon due to the series of cyclones that hit the country in the past month. Ay tama, tama lang, malaman natin, sunod. Sabi mga kaistorya, Escudero urged LTO to name owner of SUV with 7 plate in EDSA Busway incident. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero sa LTO, pangalanan ninyo ika kung kaninong senador yung SUV na yan na may plate number na number 7. Yan yung pumasok sa EDSA Busway tapos sinita po ng isang babaeng traffic enforcers ay umatras siya para makalabas dun sa open lane. Tumakas. Nako po, yan ang sinasabi ko, dapat malaman ng mga Pilipino ito. Kung sino ito, kung kanino itong sasakyan na ito na pag-aari ng isang senador. Hindi pwedeng ganyan. Pantay-pantay lang tayo sa batas. Walang sino mang tao na mas mataas pa kaysa sa batas kahit pa senador yan. Pagkaraniwang Pinoy, huli agad. Ticket agad. Kumpiskado agad ang lisensya o kaya impound ang sasakyan. Tapos pag politiko, ganyan, nakakatakas. Ay, hindi pwedeng ganyan. Paki-expose nyo po. Tayo nananawagan sa LTO at sa pamunuan ng Senado. Wala pong dapat talagang malaman ng sambayan ng Pilipino yan. Kung kailan pa naman mag-midterm election. Ano yan? Pagka-elected official ba? Pagka-senador ba? Above the law na? Tapos pagkaraniwang Pilipino, kumpiskado agad ang lisensya, ticket agad, o kaya impound ang sasakyan. Ano yan? Walang ganyanan po. Walang ganyanan. Kaya ako'y nadidismaya. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na wala pang senador ang umaamin. O kita ninyo, ayaw umamin ng mga nagsasabi sa kanya na pag-aari nito ang Cadillac Escalade na duman sa Boss Lane. Kung ako yung may-ari, halimbawa, nung sasakyan na yun, mga istorya, alam kong akin yun. Kilala ko agad yun. Ay bakit hindi umaamin kung sino yan, kung kanino yan, no? Dapat malaman ng mga Pilipino yan, hindi pwedeng ganyan. Huwag nating konsintihin ang mga abusado. Elected official man yan, karaniwang Pilipino naman yan, huwag nating konsintihin. Lahat tayo'y pantay-pantay sa batas. Mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon po na ma-share ko sa inyo ngayon. Salamat po sa inyong laging panonood, pagsuporta at pag-abang sa inyong lingkod. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. At higit sa lahat ay maraming salamat sa atin pong Panginoon. Bukas po ulit, mga kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.